Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Happy birthday sa ating mahal na Pangulo or yung ating dating Pangulo na si Duterte po. Wish you all the best at inshallah makaalis ka dyan, makauwi ka sa Pilipinas, makasama ka at makauwi ka. Sobra po nag-aalala na ang mga Pilipino po sa kanya. So, inshallah, na naway good health, mas lalo pa pong pahabain ang iyong buhay. Sabay-sabay po tayong ipagdasal si dating Pangulo. Okay, so ako naman, meron lang akong i-share sa inyo mga mahal ko. Di ba po nababanggit ko po sa inyo na meron po akong singaw. So, ito ay lahi po namin, ang potassium ay mababa. So, nagpa-laboratory po ako kanina. Actually, yung mga test hindi pa kompleto na nabigay kasi medyo madaming ginawang test sa akin. At yung inuna lang nila is yung sa urine, sa ihi. So, meron din po akong UTI. Minsan kasi aminado talaga ako, hindi ako nag-water at hindi ako nagwa-water and hindi ako nagwa-water, malakas po ako sa kape. So, ang kinakain ko kasi, nag-lose kasi ako ng weight. No, nag-80 po ako mga mahal ko. 280 to 75 po. Nag-lose po ako ng weight. Nag-diet po talaga ako. And kain ako ng kain ng apple. At yung piras, yung first ba, yung tawag sa English. So, yun lang po ang kinakain ko. And yung kape. Sobra po talaga akong makape. And yun, so ang apple pala ay hindi po siya pwede para sa mga mababa ang potassium. So, lahi po namin to. Meron po kaming, siguro mga 4 po kami sa family namin na bigla na lang pong hindi makagalaw dahil sa potassium. Okay, so yung doctor ko nagulat kasi ang normal na potassium is 350 to 550. Ang result lang po sa akin is 3 lang po. Ang layo. Sobra pong layo. So, sabi ng doc ko, ano bang nararamdaman mo? Para akong patig and nanginginig na walang lakas. So, ang gusto ng doctor ko is ma-confine or maano ko para maano ka kasi most of ganun daw ay kailangan ng i-confine para lumakas. So, sabi ko, kaya din naman po yan, doc, ng gamot. Ano na lang po ako, focus muna ako sa health ko. Yun ang sabi ko sa doc. And hindi ako pumayag na i-admit. So, actually ngayon nanginginig po ako. Totoo po yan. Kayo po yung iniisip ko. Mga client ko po ang iniisip ko. Kasi ayokong mag-alala kayo. Ayokong magulat kayo. Ang tagal pa naman ma-admit, 'di ba? Parang hindi mo nga alam kung palalabasin ka ba after 3 days, 5 days, 7 days. Hindi natin alam. So, sabi ko, ano na lang, outpatient bang tawag? So, sabi ko, focus talaga ako po. Babantayan ko po yung gamot ko. Kung kinakailangan, every 1 week, mag-check na ako ng potassium, gagawin ko po yun. So, yun, pumayag yung doctor ko kung ganun daw ang gusto ko. So, inaantay pa yung thyroid. Titingnan din po kasi napansin po ng doctor, hindi po normal ang pagtibok ng puso ko. Yes. Nararamdaman ko po siya minsan malakas.
nung hindi pa ako nagpapa-check up, na nagtataka ko bakit parang parang kinakapa ko yung hininga ko, parang yung paghinga ko, parang minsan nag-inhale, exhale ako. Ginaganon ko, parang may something masikips. Then, yung pump ng puso ko is mabilis. Random ko siya, minsan ginaganon ko siya. So, yun. So, hanggang sa nagpa-check up ako, sabi ng doc nung nagpaano, parang hindi normal yung heartbeat ko daw. So, kaya chine-check nila yung thyroid o ano man. So, still hope na okay lahat yung result ko. Yung potassium, I know na hindi na maging normal yon kasi talagang lahi namin yon. Meron po akong 4 na sa family na bigla na lang pong babagsak sa daan or sa CR, kahit saan po, hindi na po makagalaw. Parang lantang gulay po talaga. Kasi minsan po nagzi-zero po talaga ang potassium namin. So ako, imagine kahit si Doc, 3 lang ang aking result, but lumalaban daw ang katawan ko. Napaka-strong mo, sabi niya sa akin. Napaka-strong mo kasi kung iba niyan talagang nasa emergency na. But yun, so inano ko naman sa kanya na sinugurado ko naman sa kanya, kakayanin natin to. Okay, so kayo, mga mahal ko, kung may nararamdaman na kayo sa sarili ninyo, wag po kayong matakot, magpa-test. Bakit kayo laging nahihilo? Ako, laging masakit ang ulo ko. Gusto kong magsuka, bukod sa nakunan ako. 2025, it's such, hindi po talaga siya biro ang 2025. Nakita nyo naman ang krisis. For me, talagang marami tayong pagdadaanan kasi nakita nyo naman na wala ang tatay ng Pilipinas sa 2025. So, maraming excitement sa 2025. So, yon, and kayo din. So, magpalakas po tayo. Ayun pala. So, akala ko Apple is keep doctor away. But hindi ko po sinisiraan yung Apple or ano man. Parang hindi po siya pwede sa taong mababa ang potassium. Everyday ako nag-a-apple. So, wala po akong kaalam-alam na hindi pala siya pwede. So, kung healthy naman po yung mga potassium nyo, you can eat all what you want. But kaming mga may ganon, talagang dapat iwasan po talaga ang dapat iwasan. So, yeah, mapapansin niyo 'di ba, mas malaki yung laman ng ano ko dito kung dati sobrang ang laki ng mukha ko. And nag-lose po talaga ako ng 5 kilo. Iyan ko po sa inyo. Yan. Malaki po dati yung parang ganun po ako dati. Okay? So, achievement ko din po yan na nawala po yung 5 kilo natin. Okay? At sige po, share ko lang po sa inyo para naman po love yourself. Alam ko po, aminado ako na napababayaan ko po yung sarili ko kasi talagang hardworking po ako. And alam naman po ng lahat, natutulog ako ilang oras lang. So, wala akong magawa kasi trabaho ko po talaga yon. Sa mga ano dyan, sa mga call center dyan, nagpupuyat, yan. So, kapag may nararamdaman na kayo, lagi na kayong mag-focus talaga kasi we are not getting any younger. I'm 34, magta-35 na po ako, hindi na tayo bata. Okay? So, health is wealth. Okay, mga mahal ko. So, mag-reading tayo. I love you sa lahat ng nagdasal sa akin. Yes, maraming salamat po. So, kasi pinost ko sa aking Facebook na inshallah
malalampasan or magiging okay yung resulta. Maraming salamat po sa mga nag-send sa akin ng mga prayer. Maraming salamat. Sa ngayon, ang potassium is minsan naglaleg cramp. Ako po, iba-iba po pala ang sign ng tama ng potassium. Ako po is mouth sore, yes, at yung tuhod ko po. Sobrang sakit po ng tuhod ko. So, may possible daw na hindi ako makalakad. So, alam ko na po yun nung sinabi ni Doc. Medyo natakot ako kasi meron akong family na nag-CR lang, hindi na po siya nakalabas. Bigla na lang po siyang hindi na makagalaw. Yes. And I hope hindi natin yan maranasan. Yeah. I-promise ko talaga kasi ngayon talagang magva-vitamins ako and like kung ano ba yung dapat para sa potassium. Or hindi pa tapos yung thyroid ko and uric acid ko, inaantay pa po yun. Okay? I keep it posted, inshallah, para naman hindi po kayo mag-alala. Marami pong nag-message. Thank you so much po sa inyong lahat. So, yung energy ninyo ang uunahin natin. I know, maraming nagpapasalamat. Natawa ko sa message ng aking client. Sabi ng admin ko, ma'am, tingnan mo to, basahin mo to, nakakatuwa. Ma'am, kapag natutuwa daw siya kapag nagre-reading ako na pag napapanood niya daw ako, parang nagiging marites siya sa buhay ng person niya or yung ex niya. So, parang parang natutuwa siya, lumalakas. Kasi nga, yun, para na rin nakikibalita daw siya sa tarot. Maraming salamat sa inyo, mga mahal ko. Yung iba po ay nagme-message sa akin ng lumalakas yung loob nila dahil sa reading natin. Maraming salamat. Kahapon, ang ganda ng reading natin, di ba? Wow. Unexpected blessing, mashallah. Kahapon, yes, maganda po yun. Pakinggan nyo po yun. Promise. Promise po. Promise. Ako nangyari. Nangyari kanina. Kaya kayo, yung dinadasal ko po sa inyo na para sa tubig, mananaginip kayo ng tubig, alahas, and etc. Talagang totoo po yan. 100% po yan na legit po talaga. So, but, sabi ko naman sa inyo, di ba, hindi ako Diyos, tao pa rin ako. Si Lord pa rin. Thank you talaga universe, Lord, na binibigyan nyo ako ng pagkakataon sa simpleng paraan makakatulong ako sa tao. Okay? Sa lahat po ng magpapareading ay meron po kayong balisa. Okay? And makakausap po natin yung person ninyo through panaginip. And marami pong process yan na ginagawa. Hindi po yun basta-basta. Okay? Bawal pong fake account or lock profile. Ang benefits po ng pagpapareading ay maganda po. Kasi even yung blockages ninyo, ina-unlock ko po yan, tinatanggal ko po yan, remove ko po yan. Kasi minsan kasi meron tayong karma, past life, or eto, halimbawa, meron kang nagawa. Like ako, na-share ko naman po yun sa inyo na meron akong pusa dati na tinakluban ko. And ano talaga ako, sobra po akong hanggang ngayon, hinihingi ko po yun ng tawad sa Diyos. Okay? Hindi naman po siya namatay yung pusa. Tinakloban ko siya. Kasi yung kahoy sa province po is sa Zamboanga. Yung mga kahoy po parang hindi po siya totally na diretso na kahoy. May butas-butas po yan. So, tinakloban ko siya. Pero nag-suffer po yung pusa sa akin. Nakabigay pa rin ako ng stress sa kanya. So, even though parang hindi yun natanggal sa akin hanggang tumanda po ako, hiningi ko po yun ng tawad. Okay? Hindi ko rin masisi po na I think kinder pa po ako noon. So, imagine, maalala ko na yon. And, syempre, tayo mga kabataan, makukulit tayo. Nangungupit ako minsan sa papa ko, sa nanay ko. So,
alam nyo na mahirap po talaga yung buhay dati. Nakwento ko rin po sa inyo yung mother ko, hindi po ganun kaayos sa amin. So, di kami pinapakain, binubugbog kami, mga something gano'n. So, kung may pera kaming nakikita, like 2 piso, kukunin namin po yan. Minsan po, bibili namin ng chichirya, lalagay namin sa kanin. Yun na po, kakain na po kami. Minsan po, alam nyo po ba yung asukal na may tubig na mainit, linalagyan namin ng asukal, tapos kinakain na po namin. Ganun po kahirap at hindi siya parang strict lang talaga yung mother ko. Hindi lang po talaga siya nagbibigay ng pera sa amin. So, hindi ko masabing talagang totaling mahirap kasi ang laki lang. Yung papa ko kasi malakas kumita. So, yung papa ko, wala kasi siya lagi sa bahay, kaya nangyayari yon. Yon, parang nagbi-business po yung tatay ko. So, naghahanap buhay po siya. So, yung mama ko po yung naiiwan sa amin. Anyway, kaya ko po yan sinishare sa inyo kasi I am open sa aking mga followers and aking mga client na gusto ko makilala niyo ako. Hindi lang po ito drama, hindi lang po ito or I just want to entertain. No, hindi po ganon. Gusto ko po ay bilang tarot reader nyo or guidance nyo or pinagkakatiwalaan ninyo, makilala nyo rin po ako, mga mahal ko. So, kayo po, kung naranasan nyo po yung mga pilyong bagay na ganon, pwede po yun hingin natin ng sorry na sa Diyos, 'di ba? So, even though na parang, ay, wala ka pang isip nun, that's okay. Hingiin pa rin natin yun ng kapatawaran sa Diyos. Okay? So, yun po, isa po yun sa mga one of example na ginagawa ko po sa client ko na totally tinatanggal ko po yung blockages ninyo. One of the sign na you've been suffer from your past life is ang bigat ng buhay ngayon para sa iyo. Yes, yan po yung mga signs na suffering or meron kang unhealed wounds na hindi mo na let go or nagamot. Okay? Kagaya na lang nito, mukhang nakakalungkot din yung reading natin ngayon. But I think kaya nyo naman. Alam kong malakas kayo. Huwag nyo pong kalimutan yan na malakas kayo, mga mahal ko. Okay. So, ito yung I think pinagdaanan mo ito na I'm sorry ha. Meron kayong dealing with the person na toxic, mayabang, arrogante, matigas ang ulo, may bisyo, and meron po akong nakikita dito na parang mataas ang tingin niya sa sarili niya, and marami po siyang kausap, dinidate. Marami na pong babae nagdaan sa buhay niya. Kung hindi naman po ito playboy or hindi po siya makate, siya po ay parang bipolar, narcissist, marami siyang personality na sakit, okay? So, which is hindi po yun normal. It's mentally ill po yun. So, sa mga taong nakakaramdam po ng ganon, wag po kayong mahiya or magtanong, maghanap ng solusyon. Bakit nagsuswing yung mood ninyo? Okay? Focus din po kayo. Alam niyo yung mga babae, common yan, may saltik eh. Totoo yan. Kasi yung hormones namin po ay pabago-bago. Okay? Nandito yung, hindi ko pa, ito yung test po na ginawa sa akin. Yan. So, antayin natin yan. Konti lang ang lumabas, 3 pa lang. So, anyway, ang babae po ay pa iba-iba yung hormones. But, mag-observe din po kayo bakit po parang hindi na tama yung laro ng isip mo. So, wala pong masama na mag-commit tayo sa isang taong makakatulong sa atin. Ma'am, minsan po talaga na nagmo-mood swing ako. Meron po akong client ganon
nahiya daw siya magpa-psychiatrist or ano. Kung nahiya po kayo, pwede po kayong magpa-tarot. Yan. So, well, actually, hindi ako medical practice but hindi ko naman minumungkahi na huwag kayong magpa-check sa kanila. Magpa-check pa rin po kayo. Wala pong masama doon. Sabi ko nga sa inyo, ang mental health ng tao ay importante po talaga yan. So, if meron pong nakakaranas na like postpartum, depression, anxiety, patayin mo na yung sarili mo, and like, gusto mo nang ganon, and like, gusto mong patayin mo na yung anak mo, yung mga ganon. Like, lahat yon nasa utak mo at gusto mong manaksak ng, alam niyo po yon. So, please, maging alert po kayo sa sarili nyo na it's not a joke. Okay? So, meron din po akong, i-share ko lang din po sa inyo, yung best friend ko po, meron po siyang, nag-anak po ata yun siya, so nagka-postpartum po siya. Meron pong gamot na binigay sa kanya, like, meron daw bumubulong sa kanya na, patayin mo na yung anak mo, yung mga ganon. So, sabi niya, wag mo akong painumin ng gamot na yan. So, very good talaga yun, yung best friend ko na yun. Kasi, inagapan niya. Nung meron na siyang naramdaman na something mali, talagang kinaft off niya. Nag-hallucinate po yung binibigay ng gamot sa kanya. Okay? Again, hindi po namin sinisiraan ang mga, wala po akong, pointed dito dahil sa gamot or something na ano. Nung hindi niya na kasi ininom yun, nawala daw yung hallucinations niya. So, pwede din po kayong magsabi sa doktor niyo na parang iba, change the medicine, okay? But, nasa sa inyo na po yun, okay? Ang gusto ko lang, maging active kayo sa inyong health and mentally health ninyo. Kagaya nito. Kasi bakit ko to nabanggit? Hindi lang to drama. Hindi to ano-ano para sa inyo. Okay? Lahat po ng sinasabi ko po dito ay meron pong kabubuluhan. Para din po ito sa inyo. Ang concern na tao ay hindi ko linilift yung bangko ko dito. Hindi ako nagyayabang sa inyo. Concern po ako sa inyo, mga mahal ko. So, the devil kasi yung first cards ninyo. And I know, meron dito na nanonood sa akin, baka na nararamdaman mo na ito. You feel alone, ang lungkot-lungkot mo, minsan parang gusto mong umiyak, gusto mong mapag-isa, gusto mong lumayo, pero ayaw mong umalis. Yes. So, please, yung mga Christians, pwede po kayong pumunta sa simbahan. Kahit naman saan, pwede kayong magdasal. Kung Muslim po kayo, lumapit kayo kay Allah. Palakasin ang kalooban. Bigyan kayo ng iman sabar. Palakasin yung patience ninyo. Pagmamahal sa Diyos, lakasan nyo po. And astaghfirullah al-azim. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos everyday. Everyday po yan. Kami, pag nag-astaghfirullah kami, 100 plus po yan. Maganda po yan. Pwede nyo naman po yan gawin kahit Christians po kayo. Dahil naniniwala po. Ayokong mano kasi baka mano tayo dito naman. Baka sabihin ninyo, ano tayo ng religious, bahala kayo, okay? Iba-iba po ang paniniwala natin. Salamat po kung makikinig kayo. Pwede naman po kayo mag-astaghfirullah lazim, okay? Parang, ano po yun sa amin, mahalaga po yun sa amin, mga mahal ko. Humingi kami ng kapatawaran kay Lord. So, again, Muslim man ako, pero wag niyo pong husgahan ang mga kapatid ko. Kung ano po yung pagkakamali ko, wag niyo pong lahatin. Ang mali ko,
Okay? Kung sino man dito, lahat tayo mga mahal ko, Diyos lang ang Diyos lang ang may karapatang humusga sa atin. Okay? Yan po ang inaano ko mga mahal ko. So, Page of Wands, ito nga, sinasabi ko po mga mahal ko, marami po siyang tinatago sa iyong secrets, money, and obsessions sa babae, mahilig sa kama, addiction sa sex, and addiction sa alak, and sa lahat po. And alam mo yung parang manhid siya na attention seeker. Yeah, parang gusto niya, parang siya yung bigyan mong attentions na ikaw yung mali, wala ka nang ginawang tama. Yan. Keso yung iba dito na mataas yung sahod ng partner nyo at kayo mababa lang. So, parang, ay, ang weak mo, parang ginaganon ka pa. So, meron po yan kasi minsan ay hindi lang po babae ang dumadanas ng depressions. Sa katunayan po is 95% ang maraming depression na lalaki. Yes. At 95% din po na aneurysm sa mga lalaki. Etong 2025 na to, ang mga sakit is aneurysm, high blood, heart. Yung bigla na lang tube. Yun po ang pinakasakit ngayon. Okay? So, please, kung meron kayong something na kailangan nyo ng kausap, tulong, seek for your best friend, sino ang pinagkakatiwalaan mong tao na hindi maganon, hindi yung pinagkukwentuhan ka. Alam nyo, avoid the person, yung nagkukwento ka lang, avoid. I-avoid mo yan. One of the sign na walang kwentang tao po yan. Yes. Okay. Kaya mo yan. Ganun lang. No. Observe yung mga taong walang concern po sa inyo. Pero yung mga taong may concern po sa iyo. Alam niyo po yung sign na yung yung may concern po sa inyo mga mahal ko. Totoong tao po yan. Yung walang-wala na siya. Kahit 50 peso, 100 peso, makabigay siya sa iyo. At ito pa, yung mag-e-effort siya magbibigay ng food. Magbibigay siya ng food. Yung nagkakasakit ka. Yan. Pero meron din naman pong na nagbibigay ng food, nagkakasakit, but na tridor po kayo. Bipolar po yun. And ini-stab ka niya sa likod. Yan yung mga ganon. So, marami po, do some research kung ano ba yung mga taong ganyan. But, meron po kasi mga madam ko, mga mahal ko, meron kasi mga nakakalaban nila, nabulungan sila. Meron pong tao na, totoo po yan yung mga bad spell po talaga. Mag-ingat po kayo ha. Meron po na yung dating mabuting tao naging masama. Totoo po yun. Totoo. Yun lang parang something change. So, maging aware po kayo dyan. Okay? So, devil kasi, kaya ko sinisiksik sa inyo, pinapaintindi na maging aware po kayo. Kasi, possible po na may nanonood dito sa akin na baka may something. But, mamaya may tubig tayong gagawin. Inumin nyo lang po yun. Then, i-ano nyo sa sarili nyo na mawawala po yan. Protections po kayo lagi ng tubig. Okay, the Lovers, the Hierophant, and the Cups. Okay. So, I think po talagang even na
marami siyang babae, marami siyang ginagawang kabalastugan, still pa rin mahal mo siya. Marami na, hindi lang to isa. Um, Bilib ako, mataas po yung respeto ko sa mga babae na nagtitiis sa person nila. Yes. Still pa rin gusto mo siya. Meron po ditong ayaw ng pamilya mo sa lalaki na yan. Kasi nakikita nila yung mali. So, ikaw kasi bulag ka. Hindi mo, kahit nakikita mo yung red flag, parang for you is, hindi mo na kayang magmahal ng ibang lalaki. Or kung lalaki ka man, parang hindi mo na kaya. Or wala nang magmamahal sa iyo ng ibang babae. Okay, so, still pa rin na kumakapit ka sa pananalampalataya mo at umaasa ka na magbabalikan kayo or kaya mong ibalik yung dating taong mahal mo. So, King of Cups, someone na smart and kahit king po ito, kahit any gender naman po ito. So, smart and nakita niyo po yung isang hawak niya, parang territory siya, and siya ay, ito si, napakahaba ng pasensya mo. And I know, tinitingnan mo minsan yung person mo na hindi yan yung lalaking minahal ko. Yes. Kasi yung tao, halimbawa si Mark, ang pangalan ng person mo, hindi yan ang dating Mark na nakilala ko. Soon, alam ko, one day magbabalik yung si Mark or yung person ko na dating minahal ko. Umaasa ka. Umaasa ka at naniniwala ka na magagawa mo yun. Okay, so meron din po dito, the other side ng energy ng cups ninyo. Meron po akong nakikita dito na ex-convict, I'm sorry, or may bisyo. He was failure. If ever ikaw ang may kaya. Failure and lagi mo siyang linilift up. Magaling ka. Okay? And maswerte ka. But meron kasing dito na natatakot siyang bumalik sa'yo or nahihiya siyang bumalik sa'yo kasi hindi niya pa nagagamot ang sarili niya. Merong ganun. So, yung iba naman po, dahil bukod sa meron siyang bisyo or may problem, mentally health, depressed yan. Again, hindi lang po babae ang depressed. 99% marami ang lalaki. Kasi ang lalaki mahihain yan. Hindi yan naglalabas. Diba? Nang sama ng loob, kinikimkim nila yan lahat. So, hindi niya lang po masabi sa inyo na mahal ka niya, gusto niyang bumalik sa'yo, gusto niyang buuin yung family niyo, but paano kung mismo ang sarili niya ay ang kalaban niya? Yun. Nakakalungkot, but mag-seek kayo ng advice, or kung nahihiya po kayo sa tao, pwede po kayo magpa-reading kasi marami po siyang malalaman. Marami po kayong malalaman
At marami pong benefits na ginagawa ko para sa mga nagpapareading sa akin. And parang maganda to rin yung mga para sa mga single. Para sa mga single po, meron po akong nakikita na magmamahal ka pa ulit. So, kagayan po ng kahapon, lumabas din po yung mga single. Magmamahal pa kayo ulit. Okay? So, yan ang aking masasabi po sa energy nyo ngayon. Someone na kabaliktaran ng taong nanakit sa'yo. I think this is a religious person and a very lovable and mahaba ang pasensya, and mararamdaman mo sa tao na yan ang bagong pagmamahal. Ito yung para sa mga single. Okay? So, para sa mga naghihiwalay, ito I think malungkot ako syempre, for sure. Marami po ditong nakakulong na sa spell. Na-spell po yung person mo. Mahilig kasi siya mang babae. Mahilig kasi siya makipag... Yeah. Ay, okay? Tingnan natin kung ano yung energy. Sa inyo to, but tingnan natin yung person mo. Although lumabas dito siya, but dagdagan pa natin yan. Nahihiya siyang lumapit. Nahihiya po talaga siya. And tinitingnan kanya lang sa malayo. Pinagmamasdan kanya. Stalking. Marami pong paraan ng pag-i-stalk if ever blinak ka na. Tinitingnan, pinagmamasdan, and minsan talagang napapaluha din po siya kasi na masama siya sa'yo. Yes. Mingi siya ng sorry sa'yo. Kaya niyang manahimik sa isang tabi, but hindi niya kayang baguhin yung sarili niya. But still, wini-work out niya. Nakikita ko nag-e-effort yung tao na ito. Sa mga hindi po na-spell, nakikita ko po na tinatry niya yung best niya mag-change. Okay. Mananalo pa rin kayo sa mga may anak. Ikaw pa rin ang panalo. Ikaw pa rin ang magwawagi ang victory. So, may bagong balita. Matutuwa po kayo. Matutuwa kayo, and something na meron kang pinaplan. Kasi 3 of Wands Meron kang pinaplan na something new. Parang if ever gusto ko mag-focus na lang sa anak ko, gusto ko mag-focus na lang ako sa career ko, do it. Kasi it's positive signs na si King of Cups, dala-dala niya yung cups niya. So, parang it's very signs ng kadeterminasyon, victory, and talagang may horse ka. Kasipagan yan Don't stop. Tuloy mo yan. So, if ever nahirapan po kayo sa pag-abroad din, makakalis din po kayo. Kasi 3 of Wands and King of Cups, may movement pa rin. Okay? Sa mga hindi po makaalis, if ever, baka medical problem. Kasi meron po ditong 5 of Wands. Okay? So, yung mga promotions, pagtaas po ng angat, pag-change ng trabaho, sa mga meron naman trabaho, I think sabi ng universe sa'yo, huwag kang ma-pressure, huwag kang mag-alala.
Wala ka namang problema. Walang problema daw sa'yo. You're okay, you're fine. Yun ang sinasabi sa'yo ng universe. Okay, so. Okay, money. Wow. Ay. Kahapon din, dalawa tayo ng Four of Wands. Nakakatuwa naman to. Lahat ng, alam mo yun, yung ginawa mo, pagod mo, nandyan na. Yan. So, if ever broken ka dati, so parang 2 times lumabas yung true love. Yan. So, parang binibless yung pamamahay nyo kung mag-asawa po kayo. Kung magkasama po kayo, binibless po kayo ngayon. Ay, ang ganda. Nandiyan yung angels kaharap ninyo. Malamig po yung bahay nyo ngayon. 'Di ba? Alhamdulillah. Grabe yung universe magbigay sa atin ng pagmamahal. Paparamdam niya sa iyo, anak, hindi ka nag-iisa. Yan. So, tuloy nyo lang mga mahal ko, and tanggalin nyo na po yung toxic dyan sa puso ninyo. Yung kasamaan natin sa tao. Yung mataas ang tingin natin sa tao. I know, may nanonood dito sa akin. Hindi po maganda yan. Okay? Meron akong, mahal ko yung client na yon. Then, inaway niya ako kasi maka-Duterte ako. But, okay lang. Nalungkot ako sa kanya. I still love my client. I still love you, ma'am. Alam kong naniniwala ako na mabuti kang tao. But, di ko sinasabing Diyos ako. Tao pa rin ako. Pero kasi, witch ako. At nakikita ko po ang taong masama or mabuti. Kami mga may visions po ay hindi kami normal na katulad nyo. So, hindi nyo po kami masisi kung nakikita na po namin kung sino po yung mabuting tao. At itataya ko po yung pangalan ko sa mga followers ko. Mabuting tao po ang Duterte. Hindi ko po sila kilala. Wala po akong connection sa kanila. Pero 101% ako sure mabuti silang tao. Kung meron man silang nagawa na masama dahil sa pagmamahal. Para sa akin, hindi po masama yun. Dahil katulad ng pinakain niya yung papel, di ba? Makita niyo yun. Yung, ano bang ginawa ng lalaki na yun? Pinakain sa kanya yung kontratang ginawa niya. Nagbenta siya ng lupa or tumatanggap siya ng renta, ng bayad. Kinokolektahan niya yung mga tao na hindi naman niya lupa. So, ang ginawa ng dating Pangulo ay pinakain niya ng papel ang tao na yun. Pinakain niya. So, imagine, mahal ko yung Aries. Yung mga Aries dito, Sun, Moon, Risings, and Venus signs. Kung meron po kayong Aries, is like Virgo kung babae. Magkapareho po yung dalawang energy na yan.
Ang Virgo kasi nanay. Kapag lalaki po kayo, tatay po kayo. So yung Aries po is a good leader, good father, good person. But kamay na bakal. Year of the Rooster ata siya kapag animal signs. And tingnan nyo yung manok. Kino-cover niya yung mga anak niya. Pinoprotektahan niya. Sasaktan mo yung anak niya, tutukain ka. So, ako po ang nasasabi, mabuting tao po sila. And sana po wag natin silang kalimutan itong pagdating ng halalan. Iluklok po natin ang mabuting tao. Makakabawi tayo. Makakabawi tayo. Anyway, pasensya na kung nasi-share ko dito yung nai-hurt ako para kay Duterte. Nai-hurt ako sobra. Kayo lang kasi ang kausap ko. Kayo lang. Kayo lang yung iniiyakan ko. Mga client ko. Araw-araw po natin ipagdadasal yung Ama ng Pilipinas. So, pasensya na nasi-share dito sa tarot. Yung wala, love ko lang talagang Duterte. Basta, bahala kayo. Yung health lang talaga niya, yung takot ako. Takot ako sa health niya. So, okay, mga mahal ko, more blessings everyone. I love you. Happy birthday sa ating Pangulo. Para sa akin, siya lang ang aking Pangulo. So, ready kayo sa mga tubig nyo? Dasalan natin yan, okay? Okay. Mananaginip po na kayo ng pera, alahas, gold, lupa, bahay, mansions, anything na signs of money. Pero ako gusto ko talaga tubig. Timba-timba tubig talagang wow. Yeah, I like water. Okay. So, kayo naman, yung water nyo, inumin nyo po yan for your protections. Sa mga bago po dito sa channel ko, ang tubig yan po, inumin niyo para yung mga maglipad hangin sa inyo, anuman, depressed kayo, makakatulong po yan sa inyo. Okay, pwede nyo ibuhos sa bahay nyo, ipaligo ninyo mga mahal ko. Okay, ready? Sa mga bago po dito, please makinig muna po kayo. Marami po tayong uploads dyan. Unawain at intindihin nyo po muna sino si Miley Tarot bago po kayo mag-message sa ating Facebook account. Mga mahal ko, ito po yung ating Facebook account. Dito lang po kayo mag-message. Admin ko po ang makakausap ninyo. Please, lahat po ng katanungan nila ay sagutin nyo na lang po kasi para po mabilis tayo, para may bigay ka nila sa akin, para makapagpabook ka na ng reading. So, tayo ay nagla-love spell, good spell po tayo, and money spell, then prosperity and abundance, para sa mga hirap at bumagsak. Ma'am, maraming salamat po, natanggap ko na po ang biyaya, grabe po talaga ang money spell mo. I love you, ma'am. And finally, na-treat ko na po ang aking family. Matutuloy na po ang aming plano. At, grabe po talaga ang lakas po, ma'am. Pati po ang aking person ay nagpaparamdam po ngayon, ma'am. Nagulat nga po ako. Ang daming miss call po.
Nakaka-amaze ka, ma'am. Trinay ko lang naman po sa'yo. Buti na lang po ay nakita ko po ang iyong channel at hindi rin po ako nagdalawang isip na lumapit po sa'yo. Nung nanonood po talaga ako, ma'am, I can feel you na mabuti kang tao. I love you, ma'am. Salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. Maraming salamat, ma'am, okay? Sa mga client ko po, I love you all. But again, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin po ako. Unahin po natin ang pananalampalataya, lakasan po natin everyday po yan. Ma'am, mga mahal ko. I love you all. Bye.